Sa multiverse ng mga demonyo, isang bagong nilalang ang nagising at ang kapangyarihan ng nilalang na ito ay naramdaman sa buong multiverse. Dahil sa labanan ng mga Saiyan ay nagising siya at pinalaya ang sarili mula sa pagkasil na inilagay sa kanya ng kanyang ama libo-libong taon na ang nakalilipas. Ang anak ng Demon King ay nagising at siya ay nabuklod dahil siya ay naghimagsik laban sa mga kalahi niya. Hindi siya sumang-ayon sa marami sa mga bagay ng kanyang ama at ito ay dahil siya ay may pusong puno ng kasamaan at gusto niyang maging mas masahol pa. Nagdulot siya ng digmaan sa lahat ng universe na nawala ng maraming buhay, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama at nagpasyang isil siya magpakailanman. Ngunit ngayon ay nagising siya at salamat sa lahat ng mga laban ni Goku. Ang seal na ito ay lalong nabasag at umabot sa punto kung saan ang puwang na naghiwalay sa kanya sa iba ay masyadong mahina. Samantala, sina Goku at Nin ay nasa isa sa kanilang mga session ng pagsasanay, lumipas ang ilang buwan. At si Goku ay naging mas malakas sa lahat ng oras ng pagsasanay na ito. Ang chemistry sa pagitan nila ay naging mas at mas kapansin-pansin habang siya ay nagsisimula upang mapagtanto na siya ay nagsimulang magustuhan si Nin. Ang anak na babae ng Demon King at sa parehong paraan ang Supreme Demon na si Nin ay nagsimulang makaramdam ng pagkahumaling sa Saiyan. Hindi makapaniwala si Goku sa pag-iisip na ito na nagsisimula na siyang magkagusto sa isang tao mula sa lahi na labis niyang kinasusuklaman, ang lahi ng demonyo. Ang pag-iisip na ito ay nagpapahirap kay Goku habang sinusubukan niyang alisin sa kanyang isipan si Nin, ngunit habang sinusubukan niya ay lalo itong tumitindi. Napansin ni Nin na may kakaiba kay Goku, tatanungin niya ito kung ano ang nangyayari sa kanya dahil sa mga pagsasanay ay nagsisimula na itong mag-iba at hindi siya maintindihan. Si Goku ay kumikilos sa isang paraan ng pag-iwas ngunit hindi ito gumana, napagtanto niyang may nararamdaman talaga siya para sa demonyong ito, gaano man ito kasakit. Lumipas ang oras at pareho silang nagmahalan, ang sabi-sabi ay may namamagitan sa kanila na kumalat sa buong universe. Hanggang sa makarating ito sa tenga ng Demon King. Galit na galit ang iba pang Supreme Demons nang makitang walang ginawa ang Demon King para pigilan ito. At ito talaga ang gusto ng Demon King sa simula pa lang, alam niyang mangyayari ito, ang plano niya ay mapaibig silang dalawa sa isa't isa at magkaroon ng isang anak na lalaki na magiging isang taong may ganap na hindi kilalang kapangyarihan at magiging napakalakas. Bago natin ipagpatuloy, maaaring kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na bidyong ating ipalalabas. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa hari na pinahintulutan niya ito ng walang problema, ngunit sa sandaling iyon, napagtanto ng Demon King na ang isang bagong kapangyarihan na alam na niya, ay lumitaw muli. Pagkaraan ng millennia, malalaman niya na ang kanyang anak na si Cales at magugulat siya dahil nakalaya na ito mula sa kanyang ginawang seal, ganap na kayang talunin siya ng Demon King, ngunit sa sandaling iyon. Nagpasya siyang subukan si Goku, oras na para malaman kung karapat-dapat ba talaga siyang makasama ng kanyang anak kaya hinayaan niya ang kanyang anak gawin ang anumang gusto niya at hayaan si Goku na alagaan siya. Naisip ng Demon King kung matalo itong si Goku ng anak niyang si Cales, hindi siya karapat-dapat kay Nin at papatayin niya siya, kung hindi, higit siya sa perpekto. Ano ba ang dapat kong isipin? Ang aking anak ay nakawala sa isang magandang sandali, kailangan ko siyang muling isil kapag hindi siya nagawang talunin ng Saiyan. Samantala sa ibang lugar, sina Goku at Nin ay nasa kanilang pagsasanay. Ngunit biglang may bumagsak na bola ng enerhiya sa lugar na iyon na naging dahilan kung bakit napuno ng usok ang lahat. Nagulat sina Goku at Nin. Pero anong nangyari? Sinong gumawa nito? Ilang sandali pa ay nawala ang usok. At hindi nakaimik si Nin nang makita kung sino iyon. Hindi maintindihan ni Goku kung sino iyon, tatanungin niya si Nin kung sino ang lalaking iyon at bakit siya nagulat. Goku, kapatid ko siya, si Cales, kinulong siya ng tatay ko, pero paanong nakalabas siya, paano kaya? Nin, hindi ako papayag sa kahit anong paraan. Anong hindi mo papayagan kuya? Hindi ako papayag na makasama ka nitong mortal, ang lakas ng loob mo, hindi mo siya kalahi, taga-ibang multiverse siya, hindi mo siya pwedeng makasama, Nin. Bakit kasama ang mortal na iyon, ang mga mahihinang nilalang ay hindi kayang protektahan ang kanilang sarili? Maririnig ni Goku ang mga salita ng demonyong ito at magagalit ito sa kanya at sasabihin niya sa demonyong si Cales. Anong sabi mo, minamaliit mo ba ako, hangal? Goku, anong ginagawa mo? Wag mo gawin please.
Nin, kailangan kong gawin ito, ang demonyong ito ay hindi kalulubayan. Nakikita ko kaya gusto mong lumaban, kung gayon pagkatapos ay magpaalam ka dahil hindi ako maaawa sa iyo, Saiyan. Tinaas ni Goku ang kanyang kapangyarihan at sinabi sa kanya, sana ay handa ka na, hangal ka. Si Goku nang walang sinasabi ay inilunsad ang kanyang sarili ng sobrang bilis. Dahilan para magulat din siya sa bilis ng Saiyan. Kawili-wili, hindi ka isang ordinaryong mortal, nakikita ko na medyo makapangyarihan ka, ngunit hindi sapat na makapangyarihan. Dadagdagan din ng demonyo ang kanyang kapangyarihan ng labis. Kapwa magkakaroon ng labanan kung saan ang mga particles at atoms sa kanilang paligid ay nawala na lang, dahil sila ay nasa ilalim ng presyon ng lahat ng kapangyarihang iyon. Ang laban na ito ay naramdaman ng buong multiverse. At sasabihin ng Demon King, sa wakas ay dumating na ang sandali, hinihintay ko ang sandaling ito ng may pananabik, sana lang ay hindi sila gumawa ng masyadong maraming sakuna. Parehong lumalaban, ngunit ang demonyong ito ay gagawa ng isa sa kanyang mga diskarte laban kay Goku, ito ay magiging hindi mahahalata sa mga mata ni Goku, at ito ay tatama ng paulit-ulit kay Goku. Ngunit gayunpaman, si Goku ay hindi lamang nakadepende sa paningin lamang upang lumaban, para malaman natin kung nasaan ang kanyang kaaway, nararamdaman ang mga panginginig ng boses at alon ng lugar. Malakas na tatamaan ng Saiyan ang demonyo kaya bumangga sila sa ilang planeta. Saiyan, nakikita ko na malakas ka, alam mo kung paano kontrahin ang teknik ko, binabati kita. Ikaw ang unang gumawa nito, ngunit ito ay simula pa lamang, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang aking tunay na kapangyarihan. Ang demonyong si Kales ay magsisimulang dagdagan ang lahat ng kanyang kapangyarihan, na ginagawang manginig ang universe, inilabas niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Kaya, ito sa ilang sandali, ay ilulunsad upang salakayin ang Saiyan at siya ay mananalo. Kales, napakalakas mo, pero hindi ibig sabihin na mananalo ka, kitang-kita ko sa lahat ng iyong kapangyarihan na lubos kang nakahihigit sa akin, ang totoo, inaasahan ko na ito, anak ka ng hari ng demonyo. Goku, anong ginagawa mo, nakita mo na nga na mas malakas siya sa'yo, wag ka nang magpatuloy, papatayin ka ng kapatid ko. Wala pa tayong sapat na training para ma-master mo ang kapangyarihan mo. Wala pa rin akong pakialam, kailangan kong patayin ang hangal na ito kahit anong mangyari. Kaioken times 10, si Goku na may ganitong kapangyarihan ay lilitaw sa harap ng demonyong ito. Pagtama sa kanya ng malalakas na suntok na mag-iiwan sa demonyong ito na nalilito. Pero sasabihin niya, kung gagamitin mo ang teknik na ito, gagamitin ko rin ang akin. Pareho silang naging seryoso at ibibigay ang kanilang buong makakaya. Ipinakita ng kapatid ni Nin ang kanyang tunay na kapangyarihan. At ginamit ni Goku ang kanyang klasikong pamamaraan ng Kaioken. Ipinakita ng taong ito ang lahat ng kanyang kapangyarihan, kaya kahit na may ganitong pamamaraan, hindi siya nagawang talunin ni Goku. Ang Demon King na nanonood ng laban, labis siyang nadismaya nang makitang si Goku ay pinapahiya ng kanyang anak. Ito mismo ay nagsisimula ng inisin ang hari, dahil naniniwala siya na magiging sapat ang lakas ng Saiyan, ngunit talagang nabigo siya dito. Isa sa mga Supreme Demons na nanonood sa tabi ng hari, sinabi sa kanya, Sir, kung gusto mo maaari akong pumunta at patayin siya mismo para sa iyo, at aalisin ko rin ang Saiyan na iyon. Sinabi ko sa iyo na hinding-hindi niya matatalo ang anak mo, dapat alam mo iyon. Kalma lang, hindi pa tapos ang laban. Samantala sa lugar, pinapahiya ng demonyo ang Saiyan. Kahit na ginagamit niya ang Kaioken, hindi iyon sapat. Ang demonyo ay matagal nang nakakulong at bumalik na may di masusukat na kapangyarihan. Sasabihin sa kanya ni Goku, alam kong malakas ka, ngunit hindi ko alam na nasa iyo ang lahat ng ganyang kalakas na kapangyarihan. Ano man ang mangyari, sinusumpa ko matatalo kita kahit malampasan mo ako, gaano man kalakas ang kalaban, ang kalooban na nasa loob mo ang magpapatalo sa'yo. Nakikita ko mortal, ngayon gusto kong makita kung magpapatuloy ka sa iyong hangal na kalooban pagkatapos nito. Sa sandaling iyon, hahawakan ng demonyo si Goku sa ulo at kakalad ka rin siya sa lupa. Kasabay nito ay tuluyang mawawala si Goku sa kanyang pagbabago. At siya ay nakahiga sa lupa sa kanyang normal na anyo. Natigilan si Goku dahil hindi ito nangyari sa kanya sa sinumang kalaban sa napakatagal na panahon. Si Goku ay tila palaging may kalamangan kaysa sa iba, ngunit hindi sa pagkakataong ito ay hindi ito pareho, nakilala niya ang maling kalaban sa maling oras. Makikita ni Nin ang nakakalungkot na kalagayan ni Goku at sasabihin niya,
Hindi pwede kuya, anong ginawa mo sa Saiyan na ito, hayop ka. Ngayon kailangan kong gawin ang hindi ko naisip na gawin. Nin, wag mong gawin please. Hindi papansinin ni Nin ang mga salita ni Goku at sasabihin kay Kales. Hindi ko hahayaang patayin mo siya, gagamitin ko ang aking kapangyarihan laban sa isang tao, hindi ko ito ginawa sa buong buhay ko dahil hindi ko naisip na ito ay kinakailangan sa isang punto, ngunit ngayon ay pinilit ako ng mga pangyayari. Seryoso ka talaga, Nin, may balak ka bang harapin ako para lang protektahan ang Saiyan na iyon? Ano ang nangyayari sa'yo, Nin, hindi mo ba nakikita, ang mortal na ito ay hindi kabilang sa lahi ng demonyo? Wala akong pakialam sa sasabihin mo kuya, sa iyong mga kamangmanga na iniisip mahal na mahal ko siya at wala akong pakialam na hindi siya demonyong katulad ko. Kaya sabi mo lalaban ka. Sa palagay ko hindi mo na dapat itanong ang tanong na iyon, hangal ka. Patuloy na nanonood ng laban ang hari ng demonyo at hindi siya nakaimik nang makita niya ang gagawin ng kanyang anak, natatakot siya sa gagawin ng kanyang anak sa kanyang nakababatang kapatid na si Nin, ngunit wala siyang nagawa, dahil nararamdaman pa rin niya, na hindi pa tapos ang laban ng Saiyan. Samantala, napagtanto ni Kales na talagang plano ng kanyang kapatid na harapin siya kaya't siya ay naghahanda upang labanan ito. Itinaas ni Nin ang kanyang kapangyarihan at pareho silang magsisimula ng isang mahusay na labanan. Si Nin ay nagsisimula ng magpumiglas sa mga unang minuto dahil hindi siya kailanman lumaban sa kanyang buhay, ngunit unti-unting gumaganda ang kanyang mga galaw. Malalaman ng mga ordinaryong demonyo ng universe na iyon na dalawa sa pinakamahalagang figura ng mga universe doon ay nag-aaway. Ito ay lubhang nakakagulat para sa kanila kaya sila ay maguguluhan. Talagang sinisira nila ang lahat sa paligid nila. Sa kabila ng paglikha ng malalaking alon ng kapangyarihan na nagpatalsik sa mga planeta at bituin mula sa kanilang orbit, lumilikha sila ng mga kaguluhan sa mga universe ngunit walang magagawa. Hindi talaga ito mahalaga sa hari, gusto lang niyang makita ang laban ng Saiyan na nahimatay. Sasabihin ni Kales sa kapatid niyang si Nin, nakikita ko na napakalakas mo pero alam mong hindi mo rin ako matatalo, wag mo nang ituloy, ayokong patayin ka, Nin. Sa sandaling iyon, magigising si Goku at makikita na si Nin ay nakikipaglaban sa demon na si Kales, ito ay magpapagalit kay Goku at sasabihin niya. Hindi pwede ito, sa sandaling ito iniwan ako ng lalaking ito ng ganito, hindi ako papayag na mapahiya ako ng ganito, hindi ako papayag. Kailangan kong gawin ito ngayon, kahit na hindi ko ito kabisado, dapat ko itong gawin ngayon kung hindi papatayin kami ng lalaking iyon. Sa sandaling iyon, tatayo si Goku mula sa lupa. At lilingon ang demonyong si Kales at makikitang buhay pa ang Saiyan. Pero paanong buhay ka pa, wag ka na sumubok, alam mong wala kang magagawa, sinubukan mo na ako mortal, ngayon sisiguraduhin kung mamamatay ka, ang pagkakamali mo ay pumunta sa multiverse na ito. Titingnan lang siya ni Goku nang hindi siya sinasagot. Tumingin si Nin sa kanya at alam na agad niya ang gagawin nito at ito ay sisigaw at sasabihing, wag Goku, wag mong gawin, hindi mo pa ito nakakabisado, sinabi ko sa iyo na ito ay masyadong mapanganib. Sorry, kailangan kong gawin. Sa sandaling iyon ay pumuti ang mga mata ni Goku at nagsimula siyang magpakawala ng isang bagong hindi kilalang kapangyarihan. Isang pagbabagong hindi pa niya pinagkadalubhasaan, ngunit kinuha niya ang panganib. Ginawa ni Goku na ang universe na manginig sa lahat ng pambihirang kapangyarihan na iyon, hindi naiintindihan ng demonyo ang nangyayari, ngunit sasabihin niya sa Saiyan. Anong ginawa mo, dahil hindi ko masukat ang kapangyarihan mo, anong mali, sinisimulan mo na akong istorbohin, Saiyan. Sa sandaling iyon, direktang aatake si Kales kay Goku nang walang babala. Ngunit si Goku sa maliit na pagsisikap, alam kung paano umiwas sa kanyang mga pag-atake. Natigilan ang demonyo nang makita ito dahil ilang minuto ang nakalipas sa parehong mga galaw na iyon ay nagdulot siya ng maraming problema sa Saiyan. Si Goku sa sandaling iyon ay gagawa ng isang maliit na alon ng hangin na magiging sapat upang mapabalik ang demonyong si Kales. Ngunit anong nangyayari, bakit ang lakas niya? Si Goku nang walang sinasabi ay magsisimulang atakihin ang demonyong ito, uulitin ang parehong bagay na ginawa nito sa kanya. Sinabi ko sa iyo na ako ang mananalo sa laban na ito, ikaw hangal, dapat nanatili ka sa pinanggalingan mo, ngayon tatapusin ko na ang buhay mo. Makikita ito ng Demon King at magugulat dahil nakita niyang pabor na sa Saiyan ang laban. Umakyat si Goku sa isang bagong estado at pinapahiya niya ang kanyang kalaban.
Pero biglang sasabihin ni Nin, hindi ito maaaring mangyari ngayon. Sa sandaling iyon, mawawala si Goku sa kanyang estado na hindi na master ito kung kailan matatapos na niya ang buhay ng demonyong ito, hindi pero anong nangyari? Tatawanan ito ng demon na si Kales at sasabihin kay Goku pero anong nangyari Saiyan, sa tingin ko ikaw ay nasa problema. Makikita ni Nin ang sitwasyong ito at sasabihin kay Goku, hindi mo dapat ginamit ito, sinabi ko sa iyo, bukod sa mayroon kang sapat na oras para patayin siya ngunit sa halip ay mas pinili mong paglaruan siya. Si Goku ay nasa lupa na ngayon dahil sa mga side effect ng paggamit ng pagbabagong iyon na hindi pa niya pinagkadalubhasaan. Kung gaano ako katanga, nagkaroon ako ng pagkakataon at sinayang ko, ano bang mali sa akin, bakit ako laging nagtitiwala, alam ko talaga na hindi ako magtatagal sa pagbabagong iyon. Pero para lang ipahiya siya, naghintay ako ng kaunti, ngayon ay nilagay ko sa panganib ang buhay ng lahat dahil sa katangahan ko. Sasabihin ito ni Goku sa lupa bago siya napunta sa isang estado ng pagkaparalisa dahil din sa pagbabago. Nakita ni Nin na wala na silang magagawa at isa na lang ang option niya pero ayaw niyang gawin dahil magmumukha siyang duwag at makakasira ito sa pride niya. Sa huli, kahit ayaw niya kailangan niyang gawin at iyon ang ginawa niya. Ang demonyo ay malapit nang maglunsad ng kanyang pag-atake upang patayin sila, ngunit biglang hinawakan ni Nin si Goku sa braso at mula sa isang segundo hanggang sa susunod na wala siya kasama si Goku sa eksena. Magagalit si Kales sa pagkilos na ito at sasabihin niya, ang duwag mo Nin, sinusumpa ko hahanapin ko sila, papatayin ko sila agad mga lapastangan. Sasabihin ito ni Kales habang biglang may narinig siyang boses na nagsasabi sa kanya. Sa tingin ko hindi ito mangyayari, itigil mo yan. Hindi nakapagsalita si Kales nang marinig ito at sasabihin, Ama, ikaw ba yan? Tama anak, naparito ako para tapusin ang hindi ko natapos sa araw na iyon kasama kalibo-libong taon na ang nakakaraan, sobra na yata ang pinapakita ng Saiyan, walang alinlangan sa kabila ng pagkatalo, nagpakita siya ng higit na kahusayan sa isang punto, kahit na ang kanyang pagtitiwala ay nagdulot sa kanya ng pagkakamali, walang duda, hindi ako nagkamali sa pagpili sa kanya. Teka, nanonood ka ng laban sa lahat ng oras na ito, Ama. Anak, bagay ay hindi kita inalis dahil akala ko maaari kang magbago pero pareho ka pa rin ng dati. Patuloy mo akong sinasalungat at napagtanto ko na dapat kitang alisin anak, ikaw ay naging isang ganap na pagkabigo sa lahi ng mga demonyo. Pero sarili mo akong anak, papatayin mo pa rin ako, talaga? Hindi ako nagbibiro sa iyo, naging masama ako sa lahat sa loob ng millennia, magkaroon ng anak na katulad mo, lahat ay humiling sa akin na patayin ka, ngunit hindi ko nais na gawin ito dahil sa parehong dahilan na ikaw ay aking anak. Ngunit kung hindi ako magbibigay ng halimbawa, walang sino man ang papayagang sumalungat sa kaharian, kung hindi, siya ay mapaparusahan kahit na siya ay aking sariling anak. Kaya ama, gusto mo bang lumaban, binabalaan kita, na hindi na tulad ng dati ang kapangyarihan ko, na dagdagan ng sobra simula nung araw na yon. Susubukan ni Kales na makipag-usap sa kanyang ama nang walang babala. Ngunit madali siyang naiwasan ng kanyang ama na nag-ilusyon na hindi man lang siya kumikibo. Anak, inilagay ka sa matinding gulo ng Saiyan na iyan, kaya mo ba talagang isipin na kaya mong labanan ang sarili mong ama? Gusto ni Kales sa pagkakataong iyon na salakayin ang kanyang ama ng buong lakas. Pero hindi man lang niya nagawang hawakan kahit konti, sa sandaling iyon ang kanyang ama sa pamamagitan lamang ng pagpikit ay ginawa ang kanyang anak na lalaki mula sa lugar at bumangga sa ilang mga bato. Babalik si Kales at gagamitin ang isa sa kanyang pinaka-espesyal na diskarte, ngunit ang isang ito ay hindi man lang nagkaroon ng anumang epekto sa kanyang ama. Ang Demon King ay maghahanda ng isang pag-atake at sasabihin kay Kales, "Palav anak, pasensya na dito. Wag ama, anong ginagawa mo, wag mong gawin. Ito na ang katapusan mo," sasabihin ng Demon King sa oras na iyon na ilulunsad niya ang pag-atake laban sa kanyang anak at agad siyang tatapusin. Ilang sandali pa matapos itong mangyari, ilang araw bago magising si Goku dahil sa trauma na natamo niya sa paggamit ng pagbabagong iyon nang hindi ito pinagkadalubhasaan. Matapos siyang muntik mamatay at nahirapan si Nin na buhayin siya. Nagising na siya at ang una niyang nakita ay si Nin, magugulat siya at sasabihin. Ano ang lugar na ito, dapat mamatay si Kales.
Galit na sasabihin ni Goku pero sasagutin siya ni Nin, Goku, ang aking kapatid ay namatay na sa kanyang pakikipaglaban na wala ang iyong pagbabago at pumasok sa isang kakaibang estado dahil ang mga epekto ng paggamit ng pagbabagong iyon. Pero anong nangyari sa hangal na si Kales, hindi ba niya tayo pinatay? Hindi niya magawa dahil nakatakas ako, ayaw kong gawin pero sa kasamaang palad kailangan ko, mas mahalagang iligtas ka, kung iniisip mo kung nasaan si Kales, huwag kang mag-alala, nalaman ko na pinatay siya ng sarili kong ama. Ginawa niya talaga? Sa sandaling iyon, si Goku ay nasa isang estado ng pagkalito. Sa simula pa lang ay ang plano niya ay patayin ang Demon King, ngunit napagtanto niya na ang kaisipang ito ay nagbabago, unti-unti, at higit pa sa kanyang isipan, ang ideyang ito ay lalong lumalayo sa mga iniisip ng Saiyan. Lumipas ang ilang oras at sasabihin ni Nin kay Goku na ang kanyang ama ay nagpaplano ng isang unyon sa pagitan nila, isang uri ng kasal, ngunit sa paraan na ginagawa ito ng mga demonyo. Si Goku tulad ni Nin ay umibig at tatanggapin ang kahilingang ito kung sasabihin niya sa kanyang ama. Ang dalawang ito noong panahong iyon ay pumunta sa kanyang ama at ito ang nagbuklod sa kanila sa pamamagitan ng isang ritual ng dugo. Ginawa nito na si Goku ay mayroon na ring dugo ng mga demonyo na ginawa siyang demonyo tulad ni Nin, kaya ang Saiyan ay magiging kalahating demonyo at kalahating mortal. Makakakuha ng bagong kapangyarihan si Goku sa pamamagitan ng pagiging isang demonyo. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng anak sina Goku at Nin, na tatawagin nilang Aaron, ang isang ito ay isisilang na may di masusukat na kapangyarihan. Napakalakas ng kanyang kapangyarihan na kahit na sa lahat ng universe ay nararamdaman ito, sa wakas ay natupad ang pagnanais ng Demon King. Maging si Nin ay namangha nang makita ang kapangyarihan ng kanyang anak na si Aaron. Ang isang ito ay binibilang sa isang puwersa lamang kumpara sa kanyang ama. Sasabihin ng Demon King, ito ay perpekto, siya ang magiging kapalit ko, hindi ko inaasahan na ipinanganak siyang taglay ang lahat ng kapangyarihang iyon, walang demonyong ipinanganak na may ganoong kapangyarihan noon pa man. Aaron, igagalang ka ng lahat sa universe na ito, kapag lumaki ka, ikaw ang taong magpoprotekta sa multiverse at ikaw ang mag-aayos ng mga bagay-bagay. Ang anak ni Goku at Nin ay ipinanganak na may napakahusay na katalinuhan kahit na siya ay isang sanggol pa lamang. Lumipas ang ilang taon at lumaki na si Aaron. Itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang ang lahat ng dapat niyang malaman. Nahigitan pa nito ang kapangyarihan ng kanyang ama. Ngunit si Goku mula nang ipanganak ang kanyang anak, hindi siya nagsanay anumang oras. Dahil abala sa pagpapalaki sa kanyang anak, kilala na ng lahat sa multiverse ang batang si Aaron at iginagalang siya ng lahat, na galit ang Supreme Demon sa Demon King kung paano niya tratuhin ang bata ng mas mahusay kaysa sa kanila. Nainggit ang mga demonyong ito sa bata, may balak silang gawin na masama sa batang si Aaron. Samantala, nadama ni Goku na ang kanyang anak ay inalagaan sa kinakailangang oras at oras na para ipagpatuloy niya ang kanyang pagsasanay. At kaya nga, magsisimulang magsanay si Goku kasama ang kanyang anak at sa unang pagkakataon, sinabihan ni Goku si Aaron na atakihin siya ng buong lakas. Kaya gagawin ito ni Aaron ng walang problema, ang batang ito na may isang suntok ay pinatalsik ang kanyang ama, dahilan upang siya ay bumagsak sa ilang mga bato. Ang katotohanan ito ay nagpaunawa kay Goku na ang kanyang anak ay dinaig siya at iyon ay dahil hindi siya nagsasanay. Patawad anak, pero hindi ako papayag na maging mas malakas ka sa akin, magsasanay ako at malalampasan kita ulit. Makikita natin ang tungkol dyan ama. Sina Goku at ang kanyang anak ay nagsasanay, ngunit hindi nila inaasahan kung ano ang malapit nang mangyari. Ang Supreme Demon.